plain and reinforced concrete. Sa plain concrete, that is the artificial stone as a result of mixing cement, fine aggregates, and water. So plain cement, plain concrete lang siya, sorry. Wala siyang bakal. So ang best example nito is yung mga palitada or mortar, yung pinapalaman sa CHB. Diba? Naglalagay sila dyan ng mortar eh. Kasi di ba hollow yung CHB, so nilalagyan nila ng mortar. So yan yon, yung mga plain concrete. And for the reinforced concrete naman, this is a concrete with reinforcement properly embedded in a manner that two materials act together in resisting forces. So best example nito is yung mga structural main member natin, which is yung reinforced concrete column, reinforced concrete beam, slab, footing, yung mga yan. May mga meron siyang ang konkreto niya ay pinaghalo ay may mixture na cement, buhangin, gravel, and syempre meron din siyang reinforcement bars. Okay? So this is the example nun. Ito is slab. Yan, makikita natin na meron siyang bakal. Okay? And ito naman yung sa example ng plain concrete natin, which is, kung makikita nyo, this is a outside stair. Makikita nyo sa labas siya na hagdan, di ba? Minsan kasi ang mga hagdan sa labas ng bahay, which is kunyari sa garden, wala yang bakal. Yung iba lang ha, kasi ang bakal niyan sa loob is lupa. Okay? So, tinatambakan lang nila yan ng lupa and then pinapalitadahan ng semento. Parang ang nagsisilbi nilang form is yung mismong lupa na yung loob. So, gano'n. Kapag sa garden, sa labas lang, at titingnan nyo naman ito, ilang steps lang to 1, 2, 3, 4. So, parang mga landing stairs lang sila, yung mga pambungad lang na mga hagdan yan. So, yan, mga hindi na kailangan lagyan ng bakal. So, dinadaya nila yan. Ang loob niyan is lupa mismo. Kasi kung papansinin niyo minsan ito, baka yung natural ground line niya dati is hanggang dito siya and then parang nag-cut lang sila nito and then natural lupa ito. Pinaltalidahan lang nila. So, ganun yung minsan. Kaya, ito yung sample nila ng plain concrete. Pero kapag yung mga stairs na sa loob ng bahay, hindi yun, hindi yun plain concrete lang ha. May bakal yun kasi suspended stair na yun eh. Ito kasi nakarest siya sa lupa. Imagine niyo nakapatong siya sa lupa. Kaya okay lang kahit walang bakal sa loob. And then hindi naman siya gaanong mataas. So parang 0.5 lang yan na taas. So okay lang. Okay? So klaro ko lang ha, pag nandun tayo sa loob ng bahay, yung mga hagdan sa loob ng bahay, meron niyang typical detail ng stair. Okay, may mga bakal yan na kailangang sundin. Okay, so next. Yan, we have different types of concrete used in construction. There is, ito, number 1 is yung ordinary Portland cement. So ito yung standard na ginagamit natin sa bahay, sa mga residential houses. Yan, Portland cement. And meron din tayong mga rapid hardening Portland cement, which is preferred when high early strength concrete is desired. So ito, this is used para sa mga high-rise building kasi kailangan ng high early strength concrete doon. So, ibig sabihin, kailangan pag naghahalo sila is minsan kailangan hindi ko alam kung kailangan ba mas mabilis matuyo. May mga ganun kasi. Kaya ito yung ginagamit nilang type of na cement para hindi para mas mabilis gawin yung isang project. May mga ganon. Okay? And then, hindi lang naman siya sa mabilis matuyo ang kanyang description. Pero yung strength din niya, yung compressive strength niya is malaki din or mataas na kinakailangan para sa mga high-rise building, matatayog na ng mga construction project o di kaya sa mga bridges, yung mga ganyan. And there is also a blast furnace or sulfate cement designed to resist chemical attacks. Okay, may mga ganyan din. And low-heat Portland cement, massive sections designed to reduce heat or
heat of hydration. So, meron din tayong low heat Portland cement. So, kung merong pang mabilis matuyo, meron din namang mabagal matuyo. Okay? And meron din tayong mga Portland pozzolan, low hardening characteristics, and mga high alumina cement. So, depende kung anong type of, kung saan, anong project ang gagawin ninyo, iba't ibang klase ding mga semento ang kinakailangan. Pero sa ating ginagawang estimate, ang gamit natin dyan, since yan ay isang bahay lamang, ay dito tayo sa ordinary Portland cement. Okay? So, we have two types of aggregate. That is the coarse aggregate and fine aggregates. Pag sinabing coarse aggregate, yan yung mga crushed stone, crushed gravel, or natural gravel, which particles retained on a 5 millimeter sieve. Ibig sabihin, kapag nagsala ka ng bato, sila yung nare-remain. Sila yung hindi nagpa-pass through sa 5 mm sieve, okay? Yung mga maximum nominal size niyan nagba-vary sa 40 mm, 20, 14, or 10 mm in diameter, okay? So, nakikita ninyo minsan, di ba parang pag may makikita kayo sa site, minsan sila dyan eh. Doon yung parang sisieve nga sila ng buhangin, ng graba, kasi inaano nila yan, sinesegregate nila yung mga malalaki, lalo na sa sand. Kinukuha nila yung pinong-pino sa sand, kaya yun, tinatanggal nila yung mga bato-bato, kaya nagsisieve sila, di ba? So sa site, ang standard or common na ginagamit na gravel or bato, graba, is crushed gravel 1/4. Site. Kung sinabing 1/4, 25 mm yan. So parang 1 inch. Okay? So, mga ganyan lang. 1 inch to 38 siguro pwede. Pero feeling ko dapat 1 inch lang kasi medyo malaki na yung 1 inch na mga bato. So, ganyan yung mga sukat ng graba na magandang panghalo sa konkreto, sa buhos. Okay? Sa cement. Yan ang magandang halo. Kasi kapag sobrang laki ng ng bato na igamit mo sa panggawa ng konkreto, pang mix ng concrete, hindi na siya maganda kasi anong tawag dito? Prone siya magkaroon ng air sa inyong buhos. 'Di ba? Dapat tinatanggal natin yung yung mga hangin sa cement, sa konkreto para hindi maging ampaw, para mawala yung mga side effects ng mga concrete na puro, di ba, may mga honeycomb, minsan may mga ganyan kind of defects yan di ba? Mga ganyan. So, dapat nasa lang tayo, standard sizing lang tayo, which is mga 25 mm lang dapat yung laki ng graba natin. Okay? So, naglalaro lang yan ng 25 to 40 mm. Or ganyan. So, fine aggregates naman, that is the crushed stone, crushed gravel, or natural gravel with particles passing on a 5 mm sieve. So, dito sa fine aggregates, hindi lang siya yung crushed stones na nagpa-pass through sa sa 5 mm. So, that this is also sand. Okay? Yung fine aggregates is also sand. So, buhangin din siya. Okay? And meron din naman kasi kapag ma-crush mo na talaga yung stone, talagang pinong-pino na, nagiging parang more on like sand na siya, diba? Ayan. So, we have the principle of concrete mixing. Dapat pag nag-mix ka ng concrete, dapat makuha mo itong mga principle nito. Dapat may workability siya and yung strength niya na meet mo, which is meron tayong mga standard strength na kinakailangan para sa isang concrete mix. So, for a standard house, dapat ang kanyang compressive strength is nasa 21 MPa and dapat durable siya and economical din. Okay? So, concrete mixture may be classified as either designed mixture and prescribed mixture. The design mixture contractor is responsible in establishing the mixture portion. So, ayan, yung contractor na yung responsable sa
pag mimix ng mixture, kunyari doon sa plano is sulat na dapat ang kanyang compressive strength dapat ay 21 MPa. So, syempre, para ma-achieve mo yung 21 MPa mo, dapat ang iyong halo is 1:2:4, may ganyan. So, siya na ang bahala nun. Siya na ang responsable kung paano niya makakamit or mamimit yung ganong kind of compressive strength. Pero dapat, ma-achieve niya yan, okay? Pero yung mga prescribed mixture naman, the design engineer specify the mixture proportion. The contractor's responsibility is only to provide a properly mixed concrete containing the right proportions as prescribed in the plan. So dito naman sa prescribed mixture, this is for mga high-rise projects na ito, mga superstructure na ito, bridges, mga ganyan, ano pa, mga malalaking infrastructure, which is kailangan mo nang mag-consult sa isang structural engineer or design engineer para malaman mo yung mixture proportion. Okay? Kasi hindi na ito yung parang normal na 1:2:4 lang kasi medyo mabigat na. Baka 38 or 35 MPa na yung FC nito, yung compressive strength nito. So, kailangan mo nang mag-consult sa isang structural engineer. Okay? Kung sino man yung gumawa ng plano na yun. Okay? So, ito yung proportioning ng concrete. Concrete mix designs are often given by a ratio. Ratio siya ng cement, sand, and crushed rock or gravel. Usually, the ratio is in terms of weight of the components. So, yan. So, ito yung sample nun. Concrete mix designs are often given by the following ratio. Ito yung kanina sinabi ko, yung 1:2:4. Yung 1 is ratio siya ng semento sa isang cubic meter kasi nga 'di ba sabi weight of the component. Yung ratio is in terms of weight. So by cubic meter. So 1 cubic meter ng cement, dapat meron kang 2 cubic meter ng sand at meron ka din 4 cubic meter ng crushed rock. Okay, minsan ang ginagamit nila diyan sa pagkuha ng ratio na yan ay alam niyo yun kung mapapansin niyo. Sorry. Yung ganyan. Ayan. Parang may box na container dyan sa site. And dyan nila nilalagay yan. Yan. Kung mapapansin nyo, may ganyan sa site. And yung mga labor, dyan nila nilalagay. Kuha sila ng isang semento dyan. Kasi ang sukat yan is 1 meter by 1 meter by 1 meter. Okay, yan. 1 meter by 1 meter by 1 meter. So, yan ang kanilang pagkuha. So, maglalagay ka dyan ng semento, tapos lagay mo dito sa buhos na yan. Kunyari, ito yung buhos. Sorry. Yan, buhos, semento. Tapos maglalagay ka ulit dito ng dalawang sand. Tapos graba. 4 dapat na graba. Yan. Lalagay nyo lahat yun. And then, yun na. Lalagay mo ng water, and then mix nyo na yun. Nang manually. Kung wala kayong mixer, kung walang mixer, nagmamanual. Kung may mga ganyan naman kapag residential lang, labor lang ang pinapagawa nila ng pag-mix ng konkreto. So, dapat alam mo yung proportion. Okay? So, yan ang example niyan. So, ito yon yung concrete proportion. Meron tayong mga mixture class, which is yung AA, yung class A, class B, class C. So, itong class A, ito yung standard para sa residential house. Kasi ang FC niyan ay 21 MPa. Ito, mataas to. So, ito yung ito na yung sinasabing prescribed mixture kasi dapat medyo mataas na yung halo mo. Okay? So, ito, siguro, kalimutan ko kung, hindi ko alam kung 28 MPa to. Ba yan? Ayaw pa magbura. Okay, tignan natin kung magbura. Ayan, eraser. Ayan.
28 MPa. Hindi ko lang sure. Ayan. Yan. Tapos itong class B and class C. So, yan. Sa class A, ang kanyang halo is 1:1, 1.5:3. Sa class AA yun. Sa class A naman, 1:2:2. Kung mapapansin nyo, yung halo niya ng sand ay kaunti lang. And konti lang din yung kanyang graba. Di ba? Ibig sabihin, concentrated, medyo mas concentrated ito kasi sa class A. And ito naman, medyo mas madami. Yung sa class B, 2.5 ng sand and 5 na gravel. Okay? So, ito sand to. Parang hindi ko malito. Sand, gravel. Ito naman yung cement. So, itong mga to, itong column na to, ito naman yung multiplier, which is magagamit natin mamaya sa computation, ha? Yung multiplier na yan. Okay? So, dito yan. Yan. So, sa class AA, minsan, that is the prescribed para sa mga high-rise building infrastructures, mga malalaking project. Pag sa class A naman, 1:2:4, yan yung para sa mga yan. Ito, yung sa normal residential. May for slab, beams, columns, arches, stairs, walls of 4-inch thickness. So, class B, 1:2.5:5 for wall thicker than 100 mm. Footing yan, wall footing yung sinasabi dito. Sorry. Yung mga wall footings na yan, pwede na daw siyang class B. So, yung mga sa steps naman ng tawag dito ng stair and yung mga RC on, yung mga reinforced concrete on slab on fill. So, kapag sa ground, yung slab on fill, yung sahig na nagre-rest sa lupa, pwedeng class B lang yung halo niya. RC on, pero pwede rin siyang class C, nakasulat dito for slabs on fill. So, pero ako tinagawa ko yan lahat class A. Okay? Tina-class A ko na yan lahat. Para mas maganda yung tibay, 21 MPa mo na lahat. Makikita naman natin yan. Okay? So, wait lang. Check natin, ha? Discard ko muna yung mga ginawa kong sulat. Pakita ko to sa inyo. Ayan. So, dito, ito yon. Pakita ko lang, ayan. No? Ito yung kaninang class AA, 28 MPa nga siya. Okay, so para siya sa mga heavy load underwater structures, kahit hindi siya underwater, basta mga heavy load, high-rise building, mga ganyan. So sa atin, itong class A, iyan yung standard for residential houses in the Philippines. Iyan yung para sa mga column posts, beams, meron kang 21 MPa. And sa class B, that is para sa mga slab on fill, wall footing, lighter loads. Yan. Ang kanya kasi compressive strength is 17.5 lang. Imagine niyo yung baba, di ba? And sa class C, yan yung para sa mga non-load bearing, mga plant box, pathway, so mga non-structural members. Yung mga ganyan lang, paso, mga ganyan, no, dito, daanan lang, na ganyan lang, sa mga garden, yan. Kasi 14 MPa lang yan. So, hindi mo na kailangan ng malaking strength yan. Okay. Ayan. So, ito rin yan. So, yung sa class AA, 24 to 28 MPa yun yung mga high-strength structural concrete o minsan prefabricated siya or yung mga high-load columns. So, dito mayroon din siyang water ratio kung sakali, 0.5. 0.5 ang ilalagay mong tubig doon. Okay? And then, dito sa class A din, 0.5. Pagdating dito, medyo madaming tubig, 0.55. Kasi nga, mababa lang naman yung strength niya. And dito sa class C ito or class D. Class D ata ito. Kasi 1:3:6 yung class C. So, dito class D yung nakuha niya is 0.7. Okay? So,
Inano ko lang. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan. So, naintindihan, class? So, para sa plano, later na. So, mag-example muna tayo. So, yung kanina sinasabi ko, itong concrete proportion na ito yung sinasabi kong multiplier, okay? So, para sa cement ng bag, para sa class A. So, take note, dito tayo mag-focus, ha? Dito. Dito tayo mag-focus muna. Okay? And dito tayo, ito ang gagamitin nyo class sa computations nyo. Sa semento na bag na 50 kg ang laman. So, ang multiplier mo dyan is 7. So, para sa sand naman is 0.5. Para sa gravel is 1. Okay? Para dito sa class A. Which is yung 21 MPa. Yan. So, example tayo. A proposed concrete pavement has a general dimension of 10 cm thick, 3 meter wide, and 5 meter long. Determine the quantity of cement in bags, sand, gravel, in cubic meters required using Class C mixture. Take note, Class C mixture lang ang kanyang ginamit kasi pavement lang siya. Ibig sabihin yung example natin kanina na mga pathways, yun, mga plant boxes, mga doon lang sa mga garden. Kaya, Class C mixture lang siya. Okay, so gawin nga natin siya, class. Gawin natin siya, ha? Dito. So, example natin siya dito. Okay. So, sabi, meron daw, ano yun? Pavement, which is, ang laki ay, kunyari, idodrawin ko lang para ma-visualize natin. Sorry. Ayan. 3 meter 5 and 10 cm. Okay. So, 3 meter daw to. 10 cm muna. Kapal. So, sa 10 cm, kapag i-convert yung 10 cm sa mm ay ilan? Anyone? 10 cm. 10 cm pa-convert sa millimeter. Alam? Ayan, tama. So, this is 5 meter. So, kapag cm, yung 10 cm, converted siya sa 100 millimeter or 0.1 meter. Okay, take note, ang kailangan natin sa concrete works ay volume. You need volume. Volume ang kailangan. So, pag sinabing volume, V is equal to meter times meter times meter. Para makuha mo ang sagot na meter cube or cubic meter. So, for this, na given, meron siyang length, meron siyang width, meron siyang thickness ng pavement. Edi makukuha na natin. So, ang length niya is 5 meters. Don't forget the class the unit para hindi tayo malito. Times 3 meter times 0.1 meter is equal. Ilan class? 5 times 3 times 0.1. 1.5 cubic meter po. Ayan. So, 1.5 cubic meter. So, meron ka ng 1.5 cubic meter. So, ang pinapahanap din sa example ay what is the pieces daw na kailangan and cubic meter para sa cement, para sa sand, at para sa gravel. So, pupunta tayo ulit dito sa ating yan, dito, class C is 1:3:6. Ang kanyang multiplier is ito. Okay? So, ito muna tayo. Dito tayo sa 40 kg. Kasi yung example is 40 kg yan na. So, sa 40 kg, ang multiplier niya is 6. Para sa sand, 0.5. Para sa gravel ay 1. Okay. So, ilalagay mo ngayon yan dito. So, dito,
ilagay muna natin yung kanyang volume, which is 1.5, 1.5, 1.5. Ngayon, ita-times na natin siya dun sa multiplier. Para dun sa semento na sa 40 kilogram na bag is 6 daw. Dito naman sa sand is 0.5. Dito naman sa gravel ay 1. Okay. So sa cement, 1.5 times 6, ilan? Anyone? 9 po. 9. Yan. So may 9. So meron ka daw 9 bags. So bags na to, ha? May 9 bags ka. So sa sand, 1.5 times 0.5. 0.75 po. 0.75 cubic meter. Okay. And sa gravel, 1.5 times 1 is 1.5 cubic meter. So, ayan na ang sagot mo, class, para sa kanyang tinatanong. Okay? So, bakit kaya sa cement ang kinuha is cubic meter at cubic meter? Kasi, pag umu-order ka ng sand and graba sa market, cubic meter naman ang hinihingi, ang binibenta nila per cubic meter. Kaya ganyan. Yung semento, per bag yan. Kaya yan. So, tingnan natin. Dito. Ayan. So, tama, 1.5. So, ayan. Tama rin. 9 bags, 0.75 and 1.5. So, ganun lang siya, yung concrete works natin. So, example lang yun, ha? Given, binigay na kasi yung mga given. Pero sa case ninyo, kayo ang maghahanap ng given sa plano ninyo. Okay? So, next example tayo ito. A reinforced concrete square column is 5 meter long daw with the cross-sectional dimensions of 16 inches. Determine the quantity of cement, sand, and gravel using class A concrete. So, yan. Kasi column na siya, kaya 1:2:4 na ang gamit niya. Ito. Ito na. So, na yung gamit natin. Okay? So, for this, ang kuhain na natin is yung 50 kilogram. Okay? Kapag compute. So, anong sabi niya dito? 16 inch daw by 16 inch. And may 5 meter long. So, try natin dito yung number 2. Number 2. So, meron daw column. 16 inch by 16 inch. So, yung 16 inch, kasi naka-inch pa no? So, kapag i-convert mo yan, ilan? Times mo ng, convert mo siya as, pwedeng cm, pwedeng mm. So, 1 inch is equal to 2.54 cm, di ba? Ilan? Anyone? 16 inch convert? Into cm po ba, ma'am, or meter na po? Meter na lang. 0.406 po ba? Ayan, 0.406 meter. So, kung mapapansin nyo, class, may ganyan bang column? 406? Di ba wala? Mahirap. Oh, wait lang, class. Ayan. So, sa site, pagagalitan ka ng kung sino man, kung magpapagawa ka ng 0.406 na forma, hibahabol mo pa yung 06. So, sa site, or as sa engineering, ang 1 inch is equivalent yan sa 25 mm. Okay? Hindi na natin nilalagay yung 0.4. Okay, so para
para dyan, ang talagang size niyan ay 400 mm. Wait lang. Kumuha na naman siya. 400 mm yan. 400 mm by 400 mm. So, 0.4 by 0.4 lang yun. 0.4 meter by 0.4 meter. Yan. So, ang kanyang height daw na given ay, ito yung column. So, ito ang ating column. Yan. That is 5 meter height daw siya. So, sa volume, kailangan lang natin ng 3 unit, 3 meter. So, volume para dito sa column is yung cross-sectional area niya dito. So, pwede siyang length and width na lang. Length times width nun times yung height. So, yung length niya is yung 0.4 times yung width na 0.4 times yung height na 5 meters. Okay? So, ilan? 0.8 cubic meter po. Ilan? 0.8 po, cubic meter. Ayan, 0.8 cubic meter. So, yan, meron ka na ulit volume. So, para sa value ng cement, sand, and gravel, lagay mo muna yung mga 0.8. So, madali lang siya class yung concrete works. Kasi may multiplier na tayo. Yan. So, para dito, ayan, ang ating sa semento sa 50 kilogram ay 7, sa sand 0.5 at sa gravel 1. So, mapapansin niyo puro 0.5 and 1 yan. Naglalaro lang sa semento. Okay. Yung values na nagbabago. So, 7.5 and 1. So, ilagay mo na siya dito. Times 7, times 0.5, and times 1. So, ilan? 0.8 times 7. 5.6 bags po. Ayan, 5.6 bags. Take notes, hindi ka magkakabili ng 0.6 sa market. Pabili nga pa ng 5.6 bags, pagagalitan ka ng tindera. Papahirapan mo pa siya. Kaya, kino-convert na natin yan. Round up lagi, ha? Magiging 6 bags. Yes, ano yon? Paghinang. May question? Pearl? May question ba? May nag-raise ng hand eh. Ano yun, Pearl? May tanong ka ba, Pearl? May tanong ka, Pearl? Oh, wala. Sige, tanong mo na lang. Pag i-chat mo yung tanong mo. Oh, next, sand is 0.8 times 0.5. Ilan? 0.4 cubic meter. 0.4 cubic meter. Okay. And itong gravel, kaya natin yan i-compute dahil point. So, yan ang iyong sagot. Para sa stick to, so tingnan nyo, class, isang poste lang yan. Sa isang poste na may 0.4 by 0.4, na 5 ang taas, 5 meters ang taas, meron ka ng 6 bags dyan. Diba? So, napakalaking gastos. Imagine nyo, kunyara, 250 na ang isang semento sa market. 250 times 6. O, 1.5 na agad dyan, isang poste pa lang. Kaya kailangan talaga mag-ipon pag papagawa ng bahay. So, ayan ang ating sample. So, hanggang doon lang yung sample natin. Okay. Dito sa ating PowerPoint. Pero sa inyong plano class, sa inyong plan, syempre, ang concrete works ninyo, sa plano ninyo ay hindi ganoon kadali, di ba? Concrete works nyo dyan ay kailangan nyo kuhain niya sa footing, sa foundation, di ba? Footing muna.
sa mga footings. Okay? Sa footing, meron ka para sa column footing, yan yon. Meron ka ding wall footing. Kailangan mo kuhain yung concrete works, yung concrete nun. And then, ano pa? Yung stair. Kung may, syempre may stair, may second floor kayo eh. So, yung stair footing, kuhain ninyo. Okay? Ano pa sa mga footing works? Ilang naman siguro footings and wall footings. Okay? Pagdating sa, ano pang next? Next is columns. Siyempre, kailangan nyo kuhain yung columns. And then, meron tayong beams. Sa beams, syempre, meron tayong footing tie beam. Tapos yung mga per floor, 2B, 3B, di ba? Minsan sa footing tie beam yung tinatawag niyan. Minsan grade beam. Yan ha. Dito sa 2B, 3B, merong roof beam ka. Roof beam. Okay? Meron ka din minsang floor beam. FB ang nilalagay nila. FB1, FB2. Depende dyan sa marks ninyo kung ano. Ano pa yung mga beams? Stair beam. Stair beam. Meron ding ano pa ba, mga beams dyan. Ayan, kahit anong beams na mabasa ninyo. And then, meron din tayong slab. So, sa slab, may ground on fill ka. Ground or slab on fill. And meron ka rin suspended slab. And minsan, meron ka rin canopy slab. So, yung sa mga bintana, nilalagyan nila yan ng canopy. Minsan, cantilever slab. Mga nakahang na slab. Yan. And 5 miscellaneous or others. Ano to? Minsan, meron kayong reinforced concrete wall, buhos, RC wall. Baka meron kayo sa planong RC wall, kailangan mo rin. Lahat ng may buhos na konkreto. Ano pa? Baka mamaya meron kayong retaining wall, baka mamaya may basement yan. Siyempre may retaining wall yan sa ilalim ng basement. Minsan, baka mamaya yung nakuha nyo may elevator, so may shear wall ka. Yan. Sa lahat ng mga buhos na mga walls, yan, ano pa, mga kailangan mong concrete works. Yan. So, check nyo lahat yung plano ninyo, kung ano man yung nakuha ninyong plan, check nyo kung ano pa yung may mga concrete works dyan, ha? And, kuhaan ninyo ng value. So, take note, kapag nagko-compute tayo ng mga ganito, i-total nyo muna, class, ha? I-total nyo. Ibig kong sabihin total, kuhaan nyo yung volume ng footing lahat. Sorry. Total, ano ba yan? Total volume dapat, total volume, ha? Total volume ng lahat ng to. Bago nyo i-time sa cement, sa sand, at sa gravel. Which is yung 7, 0.5, tsaka yung 1. Kasi kapag sa footing pa lang is tinimes nyo na ulit sa cement na naalala nyo, di ba, nag-round up tayo. Baka sobrang round up na nun. So, dapat total volume ang gawin natin sa pag-compute bago natin siya ita-times, ha? Para isang round up lang. Okay? Kasi baka malugi naman yung owner or sumobra yung estimate ninyo sa sobrang dami ng semento kasi puro round up ang nangyari. Okay? So, may questions? May questions so far? May questions? May questions, class? Naintindihan, class? Naintindihan ba yung aking Yes. lecture? Okay. Sige, mag-example tayo ngayon. So, try natin magkuha ng foundation, ha?
So, check natin itong isang plano. So, sa pag-check ng foundation, kaya, ayan. Ayan. So, dito, number 1, check nyo yung plano. Number 2, check nyo yung kung meron kayong footing schedule. Kung wala yung detail. So, dito sa footing schedule, mapapadali kayo kasi makikita mo, may dalawang klase ng footing. F1 at F2. Ibig sabihin, magkaibang size. Okay. So, ang thickness is 300, ha? Yung excavation natin last time, 1.5. So, baka mapagpalit nyo, baka ang konkreto nyo maging 1.5, hindi yung 1.5, 3 lang, 300 mm lang. Okay? So, sobrang kapal niyan. Kung 1.5, bubuhusan mo pa lahat. So, thickness lang ng footing ang kailangan. Okay? Ayan. So, dito, alamin mo lahat ng footing. Tingnan natin. Try natin. Lagay mo na natin siya dyan. Diba ayaw? Matayo. Ayan. So, dito, kuhain natin lahat ng F1. So, ilan ng F1? Lagyan natin ng pula. F1, 1. Pula. Sorry, dilaw pala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, so, may 8 pieces ng F1. Okay. So, F1 is 8 pieces. And F2 is ilan? 1, 2, 3, 4. 4 pieces. So, ganun ang gagawin ninyo sa inyo. Bilangin ninyo kung ilan. So, may mga plano kayo dyan. Minsan, mas madali. Isang kind lang ng footing ang kanila. So, kayo nang bahala. And then, ano ang kanyang, So, dapat alam yung magbasa ng plano, class. So, tingnan nyo to. Ayan yung FC niya, FC niya, para sa footing daw, is 21 MPa. O, yun yung sinasabi ko. Class A yan. Yung halo na 1:2:4. So, tama yung ating ginamit na class A na halo na 1:2:4. Okay? Kasi naka-indicate siya na dapat ang FC na gagamitin mo ay 3,000 PSI na 21 MPa. So, yan. So, check nyo yan sa plano ninyo. Nandito rin yan, class, dito sa may structural notes. Punta kayo sa, yan, reinforced concrete notes. Ito, nakalagay. Ayan, lakihan natin para makita. Sa foundation daw, 21 MPa. Yan. Footings and wall footings para sa mga slab beams, columns, and etc. 21 MPa. Para sa slab on grade or grade, slab on grade daw, yung ground floor, ang gagamitin daw is yung 18 MPa. Just yung 18 MPa is yung type 18. Yun, class B. So, class B siya. So, yan. Class B ang gagamitin sa slab on grade. So, pwede nyong gawin yon Punta kayo sa, plano ninyo, hanapin yung structural notes. I-check nyo to para mas accurate yung inyong estimate. So, ibig sabihin, sa ground on fill, slab on grade, 18 MPa. So, ang inyong gagamitin na concrete proportion is class B. So, ang inyong magiging multiplier is 6 lang, hindi 7. Okay? So, times 6 lang. So, 0.5 and 1. Naintindihan, class? Ayan. So, check nyo yung inyong structural notes. Okay. So, punta na tayo ulit dito. So, dito, nakalagay ito. Ayan. So,
Ayan, nakalagay na. Yung F1 niya is 1.5 by 3. So, para sa computation ng F1, okay, ang kanyang values ay 1.5 by 1.5 by 0.3 times yung pieces kanina na nakuha natin dito, 8 pieces. So, i-times mo ngayon yun sa 8 times 8 pieces. So, ilan to lahat, class? 1.5 times 1.5 times 0.3 times 8. Anyone? Ilan? Hello, andiyan pa kayo? 5.4 po. 5.4. 5.4. Anyone can answer, ha? Mag-interact kayo, participate para alam kong nakikinig kayo. So, para sa F1, may 5.4 ka. So, sa F2, may value ka na 1.8 by 1.8 by 0.3 times, ilang pieces yon? 4. 4 pieces. So, ilan na to? Ilan ang value? 1.8 times 1.8 times 0.3 times 4. 3.9. 0.888 po. Ilan ulit? 3.9 po. 3.9 cubic meter. Okay. So, ipag-plus mo yan. 5.4 plus 3.9. Ilan? 9.3 po, cubic 9.3 meter. po. Total. 9.3 cubic meter. Ayan. So, let's check. So, check mo ulit yung iyong plano. Ano pa ang kanyang concrete dito sa foundation plan? Yan, may mga wall footing siya. May tie beam siya. Wall footing. Ayan, diba? O, check natin. So, dito may wall footing siya. Naku, hindi pa nakalagay yung dimension. Kinonvert ko lang kasi ito ng CAD. Kasi once na mag-open ako ng CAD, malamang mag-restart na naman tong ko. Check ko nga dito sa kapila. Ayan, meron naman dito. So, 12 meters daw yon. 12. Okay. So, this is 6 by 6 din siguro. Pwede na natin siyang gawing 12. Tapos, ito ay ilan? Maganda talaga pag may AutoCAD. Kaso, baka mamaya. Anyway, example lang naman tong ginagawa ko. So, gawan ko na lang siya, ha? Gawan ko siya dito. Example lang naman to. So, this is kunyari 6 meter. 6 meter. And this is ito. Kunyari 2. Gawin ko ng 2 para madali. 2. And then this is 2. Ayan. Example lang naman siya. Ayan kunyari yung kanyang dimension. Paano ba ito lakihan? Ayan. So, para sa wall footing, kuhain natin lahat ng wall footing, ha? So, gawin natin ang kanyang highlight ng wall footing is green. So, wall footing is ito. 1. Yan yung mga wall footing. Actually, pwede natin siyang ganyanin. Para alam mo na wall footing siya. Ito pa. Ibig sabihin, yung wall footing mo ay sa likod lang at sa harap. Ayan. So, kuhain muna natin yung length ng wall footing. So, para sa wall footing, para sa wall footing, WF1, kuhain mo ngayon yung total length.
Okay, so meron tayo doon kanina 6 plus 6. Ito, 6 plus 6 plus. Ito pa pala, 2. Okay. So, highlight natin. Pero kasi ito, wall footing to. Okay. Sige, mamaya na lang yung wall footing to. Dito muna tayo. 1 and 2. So, 2. 2 meter. Plus, ano ba yan? Plus 2 meter, plus 2 meter, plus itong sa baba, ito din, 2 and 2. Okay? Plus 2 plus 2. Okay, yan. So, ilan na to? Ilan yan lahat? 6 plus 6 plus 20 8. po. 20. Ayan. So, may 20 meter kang length. Total length. So, meron ka ng isang unit, ha? May isang unit ka na ng wall footing. Kailangan mo ngayon yung cross-section area ng wall footing mo. So, saan yun, ma'am? So, hanapin mo ngayon sa plano mo yung wall footing. Okay, so sana meron siya. Saan na nga yung wall footing? Wall footing 1, ito. So, mga wall footing 1 niya, class, is nakagilid. Kita mo, nakagilid. Ang kanyang wall footing 2 is nakagitna, yung pader. Natin nga natin. Ito, wall footing 2, nakagitna. Yung CHB mo nasa gitna. Kita mo. Yung CHB, yung wall footing 1, nasa gilid. Kaya yun yung difference niya kanina. So, mapapansin nyo, ito yung dimension ng wall footing 1, 250 by 400. Nakita, class? Ayan o. 250 yung thickness ng footing and 400 ang lapad. So, yun yung kinakailangan mong dalawang unit para makuha mo yung volume. Okay? So, for ano lang? For lecture purpose lang. Para hindi kayo malitok, ha? Okay. Ayan. So, mapapansin nyo yan, class. Dodrawingan ko, ha. Ito yung isang length. Ayan. Ayan. Ito yung isang length. 400. Ito naman isang length, 250 mm. And then, yung isang length na 20 meters na pinag-plus-plus natin, ito yon. Ibig sabihin yan yung haba niya. Okay? So, kasi, bakit kaya ganun, ma'am? Bakit kailangan ganun? Kasi, if ever man, ganito itsura, no? Diba? Ito yung 20. Ito yung 250, 400. Ito naman yung, kunyari, yung 20 meters na pinagtagpi-tagpi lang natin. Ayan, no? Ayan. Kaya volume. Okay? Kasi yan ang kailangan mong concrete. Ganyang kadami. Ganyang kadami yung concrete na kailangan mo. Naintindihan, class? Kaya kailangan mo makuha yung total length nung ano mo, total length ng wall footing mo, tapos i-times mo na lang siya ng cross-section. Okay? So, yan. So, since meron na tayo, nakuha na natin, 250, ito, itong 250 by keep 400. So, volume is equal to 0.4 times 0.25. Kinonvert ko na sa meter, ha. Take note, pag mag-compute kayo, gawin nyo ng meter, ha? Kasi, dadami na naman yung ano ninyo, yung inyong 0.00 pag millimeter yan. And then yung total length kanina na 20 meter. So, ilan yung volume na to, class? 0.4 times 0.25 times 20, ilan? 2 cubic meter po. 2 cubic meter. Ayan. So, nakakuha ka ng 2 cubic meter para sa F1. So, para sa WF1, F2 na tayo pala kanina. Yung nag-iisahang yon kanina ito. WF2 ito.
Gawin natin siyang purple. Ayan, yan ang WF2 mo. So, meron kang 2 meters na WF2. Okay? So, may 2 meters ka, which is yung length mo is 2 meters lang. So, para sa kanyang volume, actually, ganun din yan. 0.4 din yan. 0.4 by 0.25. Kasi nagbago lang yung ano eh. Yung placing ng CHB mo. So, 0.4 by 0.25. So, 0.4 times 0.25 times 2 meters equals ilan? Ilan siya? 0.2 po. 0.2 cubic meter. Ayan. Liit lang, no? Okay lang yan. Kasi yan lang, wall footing lang eh. So, okay na. Meron na tayong volume tayo ng F1, F2, wall footing, and ngayon dito na tayo sa FTB. Yan ang magandang mag-calculate. Dito ka muna sa foundation plan. I-check mo lahat ng foundation plan. Tingnan mo lahat kung ano ang kailangang mga konkreto dyan. Okay? Ganon, ha? So, sa TB1, tayo lahat ay so, gawin nating highlight color orange. Orange na lang yun. So, ito yung TB1 mo. 1, 2, 3. Tapos, ito. Ito. Okay. So, ilan to? Ito hanggang dito is 1, 2, 3. So, kumbaga, kunyari lang naman to 6 meter daw yun. 6 meter daw siya. So, puro tayo 6. So, 12 and... So, titingnan nyo, this is 12 meters. Example lang natin siya. 12 meters. So, sa 12 meters, meron kang 1, 2, 3. At sa 6 meters, meron ka rin 1, 2, 3. So, gagawin mo na yon dito. Kasi kinuha mo na naman yung total length. So, para sa total length, meron ka daw sa 12 meters times 3 plus, lagyan natin para hindi kayo malito. Sa 12 meters times 3 plus dun sa 6 meters times 3 din. Kasi tatlo yun, di ba? So, ilan siya? Ilan ang total length natin? 54 po. 54 meters. Ayan. So, may 54 meter ka. So, kailangan mo na naman yung volume. Kailangan mo yung cross-sectional area niya, which is length times width na lang times yung length. Ulit, total length. Okay? Okay. So, ilan yan? Tingnan natin ngayon ang FTB dito sa plano mo. Hanapin mo ngayon ang FTB mo. Kaya maganda na kumpleto ang laman ng plano mo. Ayun. Ito. TB1 detail. Ayun o, TB1 detail. So, meron kang 200 by 350. 200 by 350. So, yun ang kailangan mo. So, meron kang 0.2 times 0.35 times yung total length natin kanina na 54. So, ilan na? Ilan lahat? 3.78 3.78 cubic meter po. Okay. Yun. So, ngayon, kuhain na natin lahat ng total volume. Total volume. Okay, total. Ano ba naman yan? Ayaw akong pagbigyan. Total volume. Ano ba? Ayan. So, ang total volume natin ay paki-plus nga ito, class. 378 plus 0.2
plus 2 plus 9.3. 15.28 cubic meter po. Okay, so total volume natin is 15.28. 15.28 cubic meter. Okay? So, ito yan na. Yung nilagyan ko ng highlight, 378.22 and yung 9.3. So, yun yung total volume. Ayun, kuhain na natin yung cement. Yung cement niya, yung sand, and yung gravel. So, 15.28 daw. Times natin siya ngayon dun sa multiplier kanina, which is 7, for 1:2:4, 0.5, and 1. So, ilan ang value? Sa cement, ilan? 107 bags po. Na-round up na to? Yes po, 106.96 po yung lumabas. 106.96. 96 po yung lumabas. Yan. So, 107 bags. Okay, ilalagay nyo muna yung hindi round up ha, para alam natin. Next, yung sand. 7.64 cubic meters. Yan. And then dito sa gravel is 15.28 cubic meters. So, ganun. Ganun tayo magka-calculate plus half ng inyong para maganda. Para lang yun sa mga footings and foundations. Okay. Yan. So, meron na kayong values yan. So, next. So, kayo nang bahala dun sa next. In-example lang ko lang kayo nito. Ha? Kaya na, class? Kaya na ba? Kaya nyo na? Kaya nyo na bang mag-compute? Class? Okay. Kasi simple arithmetic nga lang yung sabi ko sa inyo. Dapat meron, alam nyong mag-imagine, alam nyong mag-visualize kung ano yung mga itsura niyan, diba? Para ma-estimate nyo siya ng maayos. So, sa column, kailangan, sa column, kung 2 floors kayo, example lang to ha, kung 2 floors kayo, this is kunyari yung ground, is the second floor, and yung roof beam, NGL kunyari to. So, ito yung natural ground line, which is nandito rin yung GF mo, ground floor. Ito naman yung second floor. Ito naman banda sa roof beam. So, kung kunyari lang naman, ang baon ng iyong footing ay 1.5 meters at ang height ng iyong floor to floor is 3 meters by 3 meters. Siyempre, ang footing mo, ang column mo pala ay dapat hanggang dun lang sa ano ha. Ano ba yan? Gandahan natin. Kunya, sabing gandahan. Wait lang. Kunyari, ito ang kanyang footing. Siyempre, ang height mo dapat dyan ay hanggang dito lang. So, kaya hanggang dito lang. Kung ano yung tip ng footing mo, hanggang dito, yan yung height mo. Okay? Since yung 1.5 mo daw ay, ang 1.5 mo is hanggang dito, ima-minus mo ngayon yung thickness nito na 0.3. Okay? So, ang thickness, ang height mo dito dapat 1.2 meters lang. Gets? Kasi 1.5 minus 0.3 is 1.2. Okay? So, lakihan natin yan para hindi kayo malito. Sa isang footing. So, kung ito ay 3 meters, 3 meters,
And ito ay 1.2 meters. Kasi ito ay 0.3. Ha? Minus mo lang ha dito sa 1.5. Kasi ang karaniwang nasa plano is depth, height. Height ng ano ba yun? Height ng depth ng lalim, which is ito, 1.5. And then may thickness na 300. Ima-minus mo ngayon yun, ha? Kasi hanggang ilalim yun, yung 1.5 mo to ay H. Yung H mo, ito yung thickness, H. Okay, so ima-minus mo ngayon yung H minus T para makuha mo. Okay? So, ang total height mo ngayon dyan is ito. Total height mo ay yan. Ano ba yan? Yan. Hanggang dyan. So, 3 plus 3 plus 1.2. Yan ang total height mo. So, ilan yon? Ang total height mo ay 3 plus 3 plus 1.2, ilan? 7.2 po. Ayan. So, 7.2 meters. Ngayon, kuhain mo na naman kung ilan ang mo. Yun na naman. Depende kung ilan. Punta ka pa sa column schedule. So, dito, di madali. Isa lang. C1 lang. 200. Pero, take note. Ayan From footing down to second floor. So, yun. Check mo class ha kung may variation ka. From footing to second floor daw, 250 by 400. Ibig sabihin, hindi na applicable yung ginawa natin na total length. Kasi ang kailangan mo lang daw is from footing to second floor. Second floor. GF. Roof beam. Footing to, so 3 plus 1.2 lang. So yung height mo para sa C1, yung height mo dun is 3 plus 1.2, which is 4.2. And yung cross-section area niyan ay, ilan yun? 250 by 400. Kasi from second to roof beam, naging 200 na lang to 400. Lumiit siya. So ito, 250 by 400. So yun na. So yung volume mo dyan, 0.25 times 0.4 times 4.2 meter. Ilan? 0.42 cubic meters. 0.42 cubic meter. Take note, wala pang pieces yan. Ita times mo pa yan ng pieces, ha? So, ilang pieces? Check natin. Dito sa plano. So, 1, 2, 3, ay lahat pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 pieces. So, meron kang C1, you have 12 pieces of column. Times 12. Ilan? 0.42 times 12. 5.04 cubic meters. 5.04. Yes po. Ayan. So, para yan sa C1A. Lagyan mo ng C1A. Kasi, nagkaiba ka ng height. So, sa C1B, kayo nang bahalang mag-call out sa sarili nyo, ha. Ang height nyo doon is from second floor daw to roof beam, 3 meters na lang. Yan. So, ang cross-section area mo naman doon, naging 200 lang by 400. So, ayan na. 0.2 times 0.4 times 3 meter times, lagyan na natin yung 12 pieces at 12 equals, ayan. Ilan? 2.88 po cubic meters. Ilan? 2.88 po. 4.88 cubic meters. So, yan.
Para Opo, sa ma'am. column, 4.82. Ito po, 2.88. Ay, sorry. Nabingi tayo doon. Ayan. So, 2 pala. 2.88 cubic meters. So, i-total mo ulit yan. Total V is 5.04 plus 2.88 is equal to 7.92 po. ayan. So, kukuhain mo na ulit yung kanyang cement, gravel, sorry, sand pala muna. Sand, ano ba? Sand and gravel. So, 7.92. 7.92, 7.92. Ilan? Joke lang. Meron pa pala. 0.5. Yan. So, ilan? 55.44 po. Bounds. Bali. Okay. 56 bounds. 55.54. 44 po. 44. Yes po. Okay. 44. Ibig sabihin, 56 pounds. So, dito, ilan? 3.96 cubic meters po. Ayan. And ito, 7.92 cubic. So, yan. Ang sa column mo. Pero, take note class, hindi mo chinek yung second floor. Malay mo, may isang beam doon, ay may isang column doon na wala na siyang column. Nagets niyo ko? Kasi chinek mo is, ano lang eh, di ba? Anong tawag dito? Ground floor lang. So, i-check mo to. Sa inyo ha, sa plano nyo ha, huwag kang basta-bastang gagawa. Yan. So, tingnan mo kung 12 ba talaga yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, safe tayo. 12 pa rin. Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minsan kasi, nagkakaroon ka ng planted column. Additional yon. Pero kasi dito sa ating dito sa ating plano, wala naman siyang planted column, di ba? Nakalagay lang dito C1 lang. So, safe ka, C1 lang naman pala. Pero yung sa inyo, kung baka sa plano, iba-ibang klase ang plano eh. So, check nyo lahat ng columns dapat malagyan nyo ng concrete works. Okay? So, yan. So, dito, medyo madugo ang paggawa niya dito kasi ng beams. Dito na tayo. Since tapos na tayo ng beams dito, di ba? Nakuha na natin dyan. Dito, kunyari sa second floor, ang beams dyan is, ayan, yung mga yan, nakalagay. Pero, kasi dito ang beams niyan is, ayan, ang dami niya. Inisa-isa niya kasi ng lagay kung ano, depende dito. So, iisa-isahin mo yan. Nagva-vary yan. Minsan, tingnan mo, 200, 400, naging 200, 300, 250, 400, yan. I-check nyo yan, isa-isa. Pero, nakita ko naman yung mga plano ninyo, ano naman siya. Medyo mas madali naman yung inyo. Okay? So, madali lang naman yung beam. Hindi na natin isa-isahin yung beam, matatagalan tayo. So, sa beams, yan, kuhain mo ulit yung volume niyan. Okay? Kuhain mo yung distance niyan. Ano ba to? Gawin na lang natin itong B. Cross-section area kasi. So, A na lang. A times B. Para alam nyo lang. And then, kuhain nyo yung mga lengths. Yung isang volt niya length. Total length. Kuhain nyo dito sa plano. Ha? Sa plano na kung malalaman yun. Ayan o. Yung katulad ng ginawa natin kanina, nag-plus-plus tayo.
Depende kung ano yung nakalagay doon. Ha? Kukuha niyo yung total length. And then, i-times niyo ulit sa volume. Wait lang, class, ha? Ayan. So, ano pa? Sa stairs, may nalagay ba akong stair? So, syempre may stair din to, ah. Ayun, nawala yung stair. So, dapat meron kang stair. 6 stairs. Lalagyan mo rin yan ng concrete. So, sa slab, madali lang yung slab. So, ikuhain mo lang yung total niya, no? And then yung thickness. Kanina, di ba, meron tayo. So, yung halo nun, kung check yung structural notes, di ba, magiging 1:3:6 na siya. Class B. So, try natin sa 4. Sa slab, i-check nyo. Check nyo yung slab nyo. Check if class B. Okay? So, gagamitin yung multiplier sa class B, okay? So, para dun sa volume, madali lang naman yan. Length and width lang yan. Length times width times yung thickness. Okay? And then, yung mga miscellaneous, ganun din yon, yung volume ng others. Volume nun is ganun din, volume lang naman yun. Yung length nun, times yung width nun, and then yung kapal niya. Para sa stair, kailangan yung kung dumiskarte sa stair. Okay? Bahala kayo kung paano yung diskartehan, kuhain yung volume niyan. Kasi di ba ang stair is pag ganito, ganyan. Kunyari lang. So yan, syempre may kapal yan, yung stringer niyan, may kapal yan. Kunyari may kapal yan. Pangit. Titingnan natin. Ito. Yan. Yan. So may kapal yan, di ba yan? So pwede nyo kuhain yung kapal niya, thickness niya, siguro 0.1 yan. Kuhain nyo muna yan kasi di ba may lapad yan pag ganito yan. Di ba? So kung may lapad yan, kunyari ito 0.5, hindi. Try natin monitor. Yan. So yan. So thickness na 1, tapos kuhain yung diagonal length niyan. Para dito ha, para dito sa stringer na to. Okay. Makukuha nyo na yung value mo kunyari sa stringer. Yung stringer nun, yan. May thickness na 0.1 times yung length niya na 1 meter dun sa taas times yung diagonal niya. Say for example, yung diagonal na yan ay 12 meters. Kuhain nyo, ha? Yan, times 12. Makukuha mo yung volume nun. Tapos, ngayon, para dito sa isang step na triangle, sa isang triangle na yan. Say for example, nandun 0.25 by 0.3 na height. Taas pala niya. 0.25 lang. 0.25 din. Balik rin natin. Ito yung 0.3. And ito 0.2. 0.2 lang. Kasi minsan 180 lang tong horizon rise na to eh. Senorita rise. Ganyan. So yan, yung area ng triangle, iba 1/2 PH. 1/2 times 0.3 times 0.2. Makukuha nyo yung area niya. I-times mo siya sa length niya na 1 meter na ganito. So, V is equal to yung area times yung length niya na 1 meter. Makukuha nyo na yung T.
yung cubic meter niya. Okay? Siyempre, ita-times nyo sa pieces ng steps. Ilang pieces? Pieces of steps. O, diskartehan nyo na kung paano nyo kukuhain yung inyong detail ng iyong stair. Okay? Depende sa inyong nakuhang plan. Dito meron naman to eh. Yan o. Palagay sa kali. And then sa RT ninyo, makukuha ninyo yon. Ito kasi hindi naka-indicate kung saan banda yung stair. Okay. Pero meron yan malamang stair. Ito stair. Hindi yan stair. Ano ba yung stair nito? Hindi ko kasi in-include yan eh. Basta sa RT, may kita nyo yung plano ng stair ninyo, ha? Hindi ko kasi na PDF yung plan ng stair. Ay, yung RT. Nasa CAD. Ayoko magbukas ng CAD, baka mag-restart na naman. Feeling ko yun yung reason eh. Hindi ata kaya ng laptop kung nakabukas yung CAD and then nag-limit tayo. Yan. So, naintindihan, class, kung paano yung stair? Naintindihan? Ha? Yes po. Ayan. So, kayang-kaya nyo na yung stairs. So, yan. So, next week, ano ba? So, that is for assignment number 3, concrete work. So, April 16 ngayon, di ba? So, ang ating assignment number 2, ginawa ko siya hanggang April 25. Pwede nyo i-submit. So, yung assignment ngayon na concrete works, pwede siya hanggang May 2. Okay? And next week, hindi tayo mag-meet ha kasi meron kaming outing. Yan. Kaya hindi ko kayo may meet. Kaya talagang hinabol ko na magkaroon tayo ng klase ngayon. Ha? So, ayun, gawin ninyo yung assignments ninyo for next week habang hindi tayo nag-meet. Asynchronous, if ever, gawin ninyo yung mga assignments sa time natin. Para sure na makakapagpasa kayo. Okay? May questions pa? Questions, clarifications? Isang bag po ba ng cement 1 kilogram na? Hindi. Ang isang bag ng cement is 50 kilogram. Ayun o. Cement in bag. May dalawang klaseng bag. Ang semento, isang bag niya is 40 kilogram, isang bag 50 kilogram. Okay? Pero ang nasa market na isang bag ng semento, 50 kilogram laman nun. Kaya dito natin siya kino-compute. Ha? Naintindihan? So, sa isang bag ng semento, 50 kilogram yun, ha? Imagine nyo, bumili ka ng 1 kilong bigas. Di ba, maliit lang yung plastic nun? O, di ba? Ganon din yun. So, 50 kilo yan na sementong bag. Isang sako. Big sabihin ng bag, isang sako yan, ha? Isang sako. Naintindihan? Naintindihan na, class? Okay? Okay. O, ayan, no? Ito nga, 25 kilogram lang. O, depende kung ano mabibili nyo. Pero yung, okay na yung compute natin kasi naka 50 kilogram. Ibig sabihin, times 2 yung sa atin ng values doon. Ganon din yung makukuha pa rin natin. Okay? Ito, nakasulat as standard 40 kilogram bag of cement in Philippines typically cost 230 to 330. Okay? So, ayun. Pero dito sa ating, sa ating estimate, ang gamitin nyo 50 kilogram, ha? 50 kilogram para, tayo? Tawag dito. Uniform, lahat 50 kilogram. Okay? So, may questions pa? Stop share ko na. Isisend ko naman to, naka-recording naman tayo, di ba? Itong PowerPoint na to is isisend ko. And then, kung dun sa mga may gustong, tawag dito, may gustong mapanood ulit yung ating ginagawa, dito class, ayun, download now. Mada-download nyo siya. Yung ating recording, ha? Pwede nyo siyang ma-download and pwede nyo na siyang mapanood. Okay?
Ito, kaka-download ko lang. I'll try na mag-upload siya sa YouTube natin. Sa YouTube ko para mapanood ninyo. Yung last week na inano natin, diniscuss. Check ko kung mag-upload ko siya sa YouTube, ha? Tapos isend ko sa inyo yung link. Okay, may questions pa? Sige, kung wala nang questions, class, ayun, yung assignments ninyo, saan na ba yun? Ito. Ayan ha. Handwritten lang. Tapos, lagyan nyo ng pangalan ninyo every page. Tapos, upload ninyo dito. Okay? So, may nag-one turn in na. Wow, ang bilis ah. Totoo ba to? May nag-one turn in. Ayan. So, that is for April 25 pa na. Medyo matagal-tagal pa. Okay? So, kung mapapansin ninyo, class, ang ating pag gumagawa ako, nilalagyan ko ng due date, pero hindi ko kino-close. Para malaman ko lang kung sino yung late. Okay? So, dapat hanggang April 25 nakapagpasa. Pero pwede kayong magpasa kahit lagpas ng April 25. Pero malalaman ko siya na late siya kasi hindi lumagpas kayo sa April 25. So, ganun lang naman yun. Ha? Okay, sige. Stop sharing ko na siya, ha? Ayan. Kung wala na tayong questions, may I request na lang everyone to open your cam na lang, please.